Tatlo pang luxury vehicles na iniugnay sa contractor couple na sina Sara at Pacifico Discaya ang naibenta sa public auction ng Bureau of Customs. Umabot sa mahigit 25 milyong piso ang kabuang kita ng pamahalaan. Si Aaron Rojas magbabalita. Sa 12 sasakyang isinubasta ng Bureau of Customs araw ng Miyerkules, 7 rito ay pag-aari ng mga diskaya na una nang naiuugnay sa maanumalyang proyekto. Ang 2024 Lincoln Navigator ay nakuha ng Cantineta Espresso Concepts sa halagang 6.95 million pesos. Ang 2022 Bentley Bentayga na 3 beses munang isinalang sa auction bago nagkaroon ng buyer ay tuluyan ng napunta sa TDY Consumer Goods Trading sa halagang 12.1 million pesos. Habang ang 2022 Cadillac Escalade ESV nabili ng Igorot Stone Kingdom sa halagang 6.6 million pesos. Dahil sa hirap ibenta ng ilang unit, pinag-aaralan ngayon ng Bureau of Customs na gawing hanggang 3 beses na lamang isalang sa subasta ang mga sasakyang kulang sa interes bago ito i-direct offer. Siguro that's the trend that we'll have to study kung ano ang magiging movement natin moving forward. Do we go dun sa 3 auction threshold before we entertain direct offers? Kasi parang yun ang nagiging motivation ng bidders no, na kapag third auction na, substantially reduced na yung price, nagpa-participate sila. Sa kabuuan, pumalo sa 25,771,374 pesos, 0.15 ang koleksyon ng Bureau of Customs mula sa subastahan. Ayon sa ahensya, agad itong ibabalik sa kaban ng bayan. Kaugnay nito ay 9 na luxury vehicles naman ang muling isasalang sa auction matapos mabigong makakuha ng bidder. Samantala, ang 2 Bugatti ng mga diskaya ay posibleng i-direct offer na lamang upang maiwasan ang tuluyang pagbaba ng halaga nito dahil sa depreciation. Yung 2 Bugatti, the committee is strongly considering na yung direct offer. No? That has been the 4th or 5th time na sinubject siya to auction tapos walang nag-participate. Ayaw na natin siyang patagalin in the sense na yan, exposed sa elements, lalong bumababa ang presyo niya because of depreciation. Samantala, hindi lang simpleng pagbili ang layunin ng Igorot Stone Kingdom sa pagsali sa auction. Para sa kanilang kinatawan na si Pio Velasco, simbolo ito ng pagbabalik sa taong bayan ng umano'y ill-gotten wealth at magiging bahagi ng Car Museum upang makahikayat ng turista. Yung nga, sabi, pag merong Rolls Royce, meron ding Cadillac kasi mga status symbol yung mga sasakyan na yan eh. Dagdag pa niya, posibleng hindi pa ito ang huling beses na sasali sila sa subastahan ng customs. Inilahad din ni Velasco na i-display ang mga nasabing sasakyan para magsilbing paalala sa taong bayan na dapat maging responsable at maayos sa paghanap buhay. Nais ng mga bagong may-ari na agad na maiuwi ang mga sasakyan. Ngunit ayon sa Bureau of Customs, kailangan munang ayusin ang mga papeles bago ito mai-release. Mula dito sa Bureau of Customs, Aaron Rojas, SMNI News.